Milwaukee Bucks, walang balak bigyan ng extension itong si Jrue Holiday. Chris Paul at Draymond Green, nagsamang nagsanay. At Calvin Abueva, napaiyak mga kaibigan sa panahong hindi na nga itong makakapaglaro para sa Gilas Pilipinas. At 60-man pool mga kaibigan na sinubmit ng SBP. Dito ikinonsider itong si Onyeka Okongwu bilang naturalized player. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD15 with spike, mabibili lamang sa halagang 1,999. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang long-term future nitong ni Giannis Antetokounmpo kasama ang Bucks ay wala na ngayon sa katiyakan, at ang isa sa rason nito ay nakadepende na rin sa hinaharap sa kanyang co-stars. Ang ESPN na si Bobby Marks ay nagsalita patungkol sa sitwasyon sa NBA radio. At dito'y sinabi na ang desisyon ng team para sa hinaharap ng guard na si Holiday ay magiging desisyon patungkol sa kanyang hinaharap ni Giannis. Ito ay isang concern base sa kung ano nga ba ang mangyayari para dito kay Holiday. Ito ang magiging X-factor at isang bagay na dapat subaybayan. Si Holiday ay eligible para sa extension sa paparating na buwang February 22 at potential na magiging free agent next year. At ang isa sa napakalaking mali na pwedeng magawa ng Bucks ay ang hayaan itong mawala. Si Holiday ay papasok na sa kanyang ika-4th season kasama ang Bucks. At inani ang second All-Star nod noong 2022. Siya ay nakakapag-average ng 18.4 points, 6.8 assists at 4.7 rebounds sa kanyang pananatili sa team at tinulungan ito na maipanalo ang 2021 championship. Ang kanyang best value ay ang pagiging defensive specialist nito. Sa katunayan siya ay naging 5-time All-Defensive honoree. Siya ay papasok na sa kanyang huling taon sa kanyang kontrata. Bagaman meron itong player option para sa 2024-25 season na nagkakahalaga ng $37.3 million. Gayon pa rin, siya ay tiyak na hanap ang isang magandang kontrata. At dito'y sinabi na ang Bucks ay mayroong pag-alinlangan na ibibigay ito sa 33-year-old. Gayon pa man, ang makipag-parted ways matapos ang season ay isang hindi senyales na sila ay mapapanatili bilang isang contender, ang bagay na gustong-gustong mangyari para ni Antetokounmpo. Ang kanyang non-committal attitude ay napag-alaman, sa panahong sinabi nito na ang kanyang priority ngayon ay ang manalo ng more championship sa kahit saan mang lugar at koponan. At ang mawala si Holiday habang walang tamang kapalit ay hindi magpapasaya sa kanya. Si Antetokounmpo ay under contract pa, patungong 2024-25 season kasama ang player option para sa 2025-26. Gayunpaman, ang market para sa two-time MVP ay tiyak na isang napakainit. Kaya ang Bucks ay kailangang gumawa ng mga bagay para mapanatili nila ang kanilang superstar. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, dating magkaaway, si Draymond Green at Chris Paul ngayon ay mag-teammates na sa Golden State Warriors. Iilang rare footage ng dalawang veterano na nakikipag-working out ngayon ay kumalat sa social media. At ang mga fans ay hindi napigil ang mapa-react kung gaano nga ba ito hindi pangkaraniwan na makita ang dalawa na magkakasama. Si Green ay nilinaw noon, at naging prangka patungkol sa kanyang relasyon dito kay Chris Paul, during sa isang interview kasama ang ESPN, at sinabing nalagpasan na nga raw nila ang mga bagay na iyon at siya ay excited na makasama ito. Dalawang manlalarong nakaset na magiging facilitator sa Golden State offense. Si Paul at Green ay ganap na ngayong nag-training ng magkasama bilang paghahanda sa panibagong season. Merong mga iilang tiyak na adjustment period sa parehong manlalaro para simulan ang bagong taon. At sa nakikita, ginagawa na nga nila ngayon ang lahat para trabahuin ang mga bagay. Ang Warriors ay umaasang makakapagdala itong si Paul ng more stability sa offense, na siyang naging kahinaan noon ng Warriors para alagaan ang bola. Pinalit si Jordan Poole para kay Chris Paul. Ang Warriors ngayon ay naniniwalang ito ay makakatulong sa kanila na mas mapapangalagaan pa ang basketball habang naidagdag ang more veteran experience sa roster.
Para sa paghahanap sa unang championship, si Paul ay umaasang makakatulong rin ito sa Warriors para mapanatiling buhay ang kanilang dynasty. Sa kabilang banda naman, si CJ Perez ay magbabalik sa Gilas Pilipinas duty kasama na rin dito ang 4 na ibang replacement players bilang magiging miyembro ng Philippine men's basketball team para sa 19th Asian Games. Si Perez ay makakasamang muli ang fellow San Miguel teammates na si Marcial Lasseter at Chris Ross, along with Arvin Tolentino of Northport and Kevin Alas of NLEX. Ang 5 nabanggit ay pinangalanan sa araw na ito ng PBA Board at Samahang Basketball ng Pilipinas. Matapos marinig ang mga netizens na dapat mag-withdraw na lamang ang Pilipinas mula sa ASIAD, ang team manager na si Al Francis Chua ay sinabing hindi ito ang tamang pagpipilian. Sinabi rin ni Chua na balak nitong i-release ang mga manlalarong nakalista nitong pinasa sa Hangzhou sa China noong 2022 sa Asian Games organizers. Matapos ang pangyayari, si Calvin Abueva ay naging emosyonal sa panahong napag-alaman nito na hindi na ito kasali at makakapaglaro para sa Gilas Pilipinas sa ASIAD. Ang Gilas coach na si Tim Cone at team manager na si Al Francis Chua ay naintindihan ang 35 years old na si Abueva matapos nga itong napaiyak. Sa panahon sinabi nila ang naging resulta na hindi ito makakapag-suit up sa national team sa Hangzhou edition. Nag-iyakan kami kahapon. Medyo masakit para sa amin kasi kami ni Tim ang kumausap sa mga batang ito, sabi ni Chua during sa isang hastily called press conference sa PBA office nitong araw ng Martes. Regarding sa pagbabago sa Gilas Pilipinas lineup para sa Hangzhou ASIAD, ayon kay Chua. Dagdag pa ni Cone, siya ay labis na nasaktan nitong huling gabi, siya ay nabiyak, at umiyak matapos na kumpirma na wala na itong pag-asang makapaglaro sa paparating na event. At speaking of 60-man pool, sa dami-daming inilista ng Pilipinas, dito'y ikinonsider pa ng team itong si Onyeka Okongwu bilang naturalized Gilas player. Ito ay isang nakakagulat, matapos nakita ang pangalan ng Atlanta Hawks big man na kabilang sa 60-man player pool na pinasa ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Isang kopya na inilabas ng media ngayon. Si Okongwu ay ang isa sa players na inilista para sa naturalization, kabilang ang TNT import na si Ronde Hollis Jefferson, na siyang naglaro ngayon internationally para sa Jordan. Si Jordan Clarkson, Justin Brownlee, Ens Kwame, at kahit na si Andre Blatch na hindi na naging aktibo ay naging kabilang na rin sa listahan. Ang 60-player list na ito ay binago, at bumaba sa bagong 37-man pool na siyang sinubmit sa committee, at ang pinagbasihan sa Gilas Pilipinas, para ma-determine ang 12-man pool. Ito ay hindi pa naging malinaw, kung ang SBP nga ba ay ipapatuloy ang naturalization process para sa 22-year-old. Na-draft sa 6 overall sa 2020 NBA Draft. Ang 6'9" na si Okongwu ay nakakapag-average ng 9.9 points, 7.2 rebounds at 13 blocks per game during sa kanyang third season kasama ang Atlanta Hawks. Ngunit isa lang ang natitiyak, nagkamali ang SBP para hindi man lang mapabilang ang tulad ni Calvin Abueva at Jason Perkins. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.